Bakit po hardin sa parang? Well, yung hardin sa parang is, ang English kasi nun is garden, field. Garden in the field, parang ganun. And yung time na yon, yung place kasi namin, para talaga siyang field pa. Wala siyang bukid, yes, mga tao at mga kabahayan doon. So, doon po siya nag-originate. So, dinevelop mo lang yung area. Yung lot namin doon, parang dinevelop lang namin. Well, ang hardin sa parang, we started 2015. Livestock po kami nun. Native pigs and chickens. Ang Yes. binebenta nyo that time. Well, hindi pa kami nagbebenta, ma'am. Alaga. Nag-aalaga. And then, nag-shift kami ng bees 2017. Pero saan yung... Location. Hindi, yung pig at saka chicken, for consumption, Yes for po. consumption nyo lang. Yes. Pero yung hardin sa parang, saan po siyang field talaga? Nakalocate? Pintong Bukawe, San Mateo, Rizal. San Mateo? Yes. Taga San Mateo. Dito lang. Malaki. Ay, Ilang square ilang meter square po meter? yung area? Yung demo farm ko is 1 hectare. Ay, malaki. And then I have, ngayon kasi because of climate change and urbanization, kailangan kong mag-move sa forested area. So we have several mga satellites na mga farms around Pintong Bukawi also. Like we have 200 and we have square meters, 100 square meters. Yung mga Maliliit nabibili, lang. Yung mga nabibili mo na. Yes po. Tinubo ng hardin Bale, sa parang. bale iba-iba yung inaalagaan sa bawat. No, ma'am. Stingless bee. Nakafocus ako sa Nakafocus ka na. stingless bees kasi. Kailangan ko lang mag-move sa mga forested area. It's because yung lugar ko ngayon is marami nang nakatira. Residential, Maraming no? residential na. May ano ba yun? May parang difference dun sa area sa resulta ng napoproduce na bees. Na honey. Yes. Honey kasi varies yung lasa and then yung kulay. It depends on the forage. And then, hindi magta-thrive yung mga colonies pag konti na lang yung forage. What happened kasi doon sa original area ko is maraming punong kahoy na napuputol. So, kukonti na lang yung pagkain ng mga bees. So, I need to relocate them para madami pa rin akong harvest. Ano po yung punong kahoy yung normally yung pinupuntahan Nandun talaga? sa area nyo. Ang beescaping kasi is dapat merong dipterocarps or forest trees. And then we have fruit-bearing trees, lahat ng namumunga, and agricultural crops or farmers' crops. So, kailangan yung tatlong yun present doon sa area kung saan ka dapat mag-aalaga. Yun yung una-una nating i-considered. Kasi yung tatlong mga binagit ko ay napaka-essential para maganda yung harvest natin. ng honey. Yes, ng honey. Yung sinasabi mo, farmers, yung mga tanim ng mga Yes, ma'am. mga Like gulay-gulay, like ganyan. sile, mga gulay-gulay. Yung mga gulay-gulay, yung bulaklak ng mga okra, gulay. eggplant, kamatis, yun. That's the farmer's crop. Mas marami ka nang nakalagay dun sa medyo Malaki. pabundok na Yes na po, mga yes. kaysa yes. dito sa demo farm. demo farm Na mo. nabibisita ng mga tao. Nag-iwan ka lang para halimbawa may for bisita. yeah. So yung demo farm po natin, yung operating hours niya, buong linggo ay 9 a.m. to 5 p.m. 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. By schedule po. By Kasi I schedule. cannot, nagtuturo po kasi ako paano mag-alaga ng bubuyog. And then, one-on-one po talaga. Kasi mas gusto ko, Or one-on-one or group? yeah, pwede group. Okay, Pag group. marami po ang daming questions, hindi ko natututukan. So mas maganda po. Kung By schedule para, yung araw na yun para lang sa inyo. wow. Hindi iba na yung price niya, Magkano? syempre. Halimbawa, kung magpapa-demo Turo. siya ng Yes, well actually, it's free when you avail 2 colonies. Yan. And then yung mentorship ko doesn't stop there. After nasa inyo na po yung colony, tuloy-tuloy yung mentorship ko. Ay, ang galing kasi parang monitoring na rin. Yes po. Natutulungan ko kayo na mapaayos yung Maparami rin, ano? Yeah, yes, yung colony ninyo. Ano So, po ba yung ano po bang bilang nung para ma-consider na one colony? Isang box po siya talaga. Ilan ang laman po nun? Well, andun si Queen, may mga brood doon, Kalos bees, soldiers bees, Ayan, forager. isa-isahin po natin yan. Ang Di ba ganda yung queen, yun po Si ang... Queen, siya yung nag-iisang reproductive female.
Siya yung nagpaparami ng nag-iitlog. nag-iitlog. Oo. Yan. And then Kalos bees are baby bees or newly emerged bees. Ang responsibilidad nila doon is housekeeping, papakainin si bees and kapwa nila bees because bees, they don't eat on their own. Saan po nila kayo makokontak? Baka may babatiin po. Sige. Yes, you can contact me through Facebook po, Hardin sa Parang. Dalawa po yung Facebook ko. Yung Facebook page ko at saka yung main account ko po ng Hardin sa Parang. Ayan. Mga babatiin po. Pasasalamatan. Yes, binabati ko yung family ko. Nanonood sila from Negros and from Canada. Uy! Negros and Canada. Pinakamalagang payo, ma'am, na pwede nating maibigay sa mga nais ring magtagumpay sa negosyo. Well, sa lahat namang ng negosyo na pinasok ko, ang laking bagay po ng patience. Yan. At saka, puso po. Yung passion mo doon sa ginagawa mo, kung andun po yun, you're halfway there na. Kailangan yung passion, yung tawag dito, yung mahabang pasensya, at saka mag-aral po. Pag-aralan munang mabuti. Kung talagang isipin mo, kaya ko ba to? Kaya ko. Kasi ang daming hindrance, ang daming pagsubok po along the way. So, kailangan tansyahin mo sarili mo kung hanggang saan kaya mong ibigay. Pinoy, ito na